Nakatutok ang GMA News sa pinakamalalaking balita ngayong umaga. Nasa Tondo, Maynila, si Micaela Papa kung saan may naganap na pagsabog dahil sa hininalang pagsingaw ng tangke ng LPG. Si Connie Season naman nakatutok sa R. Almario Elementary School sa Tondo, Manila ngayong unang linggo ng klase. Si Susan Enriquez naman nakaantabay sa Corazon Elementary School sa Quezon City. Samantala, nasa Tangos Elementary School naman sa Nabota si Haji Rieta. At ang pinakuling balita sa balik eskwela sa Cagayan de Oro, yati naman ni Joan Tabique ng GMA Northern Mindanao. Halos apat na po ang sugatan sa pagsabog po sa Tondo, Maynila dahil sa hinihinalang pagsingaw ng tangke ng LPG. Ilan sa mga biktima, kritikal ang kondisyon. May live report si Micaela Papa. Mika. Igan, sumingaw na tangke ng LPG ang pinaniniwala ang pinagmula ng pagsabog sa isang eskinita sa Parola, Tondo kahapon kung saan mahigit 30 ang sugatan. Sa kitid ng eskinita, maging ang mga nasa loob ng kanilang mga bahay, inabot ng pagsabog sa looban ng Barangay 20 Zone 2 sa Parola, Tondo, alas 6 kagabi. Di pa natutukoy ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng pagsabog. Pero ayon sa mga nakasaksi, nagsimula ang pagsabog sa sumisingaw na LPG tank sa harapan ng bahay ng isang Wilfredo Furo alias Nuno. Para ilarawan kung gaano kalawak yung naging pagsabog, ito yung eskinita kung saan nakapwesto daw yung LPG na pinagmulan nga nitong apoy. So buhat ng sumabog ito, may mga kapitbahay na tumakbo mula dito sa eskinita na ito na sinusubukan nilang apulahin nga yung apoy na dinulot ng pagsabog. Ang problema, nagkaroon naman ng pangalawang pagsabog na naggagawin ng apoy papunta naman dito sa plaza. So mula doon sa LPG, kitang-kita nyo umabot ng 30 meters yung apoy. Kung kaya naman kahit yung mga tao na nakatayo lang dito sa plaza nakikiusyoso ay inabot din ng pagsabog. 37 ang sugatan na agad isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center, PGH, East Avenue Medical Center at Quirino Memorial Medical Center. Ang ilan sa mga sugatan, mga batang naglalaro raw sa kalsada. Ang ilan naman, mga residenteng sinubukan lang daw tumulong sa pag-apula ng apoy pero nadali ng pangalawang pagsabog. Kasama rito ang asawa ni Mary Jane. Pagtingin ko sa kanya, susunod na ako sa kanya, nakita ko may lumiliyab na apoy, biglang sumabog. Nung pagsabog na yun, palabas ang apoy lahat. Kaya lahat ng taong papasok sa looban, nilamon ng apoy. Tumalsik silang lahat. Muntik na nga ako kasi hindi ako nakatakbo sa ilalim ng bahay namin. Pati ako sama eh. Ito nga po, sumabog kami sa mga kinauulan na makahingi man lang kami ng tulong para dito sa mga naging biktima. Igan, sa lala ng pagkasunog ang ilang mga biktima kinailangan dalhin sa mga espesyal na burn unit tulad ng nasa East Avenue Medical Center. At bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa mga ospital ayon sa initial info, ilan sa mga biktima ay nasa kritikal na kondisyon. Igan? Maraming salamat, Micaela Papa.